Hello Universe! Sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus at sa banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, masaya, pinagpala at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. And this is Feby. At nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating pong topic for today ay tungkol sa higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos. Subalit bago po ako magsimula ay hingiin po natin ang presensya ng ating pong Panginoon upang samahan po tayo sa kapahayagan niyang ito. Hallelujah! Makapangyarihang Diyos na banal at hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin at sambahin ka o Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw po ang Diyos na nakasisiyasat ng aming puso't isip. Nalalaman mo, Panginoon, ang lahat ng aming dinadala sa aming buhay. Kahabagan mo kami sa mga pagkakataon na ito. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Dumudulog kami. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. Maging sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Lihiman po o hayag, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapalang kaloob mo. Salamat sa dakilang kahabagan mo. Salamat, Panginoon, sa pahiram na buhay sa mga pagkakataon na ito, sa oras na ito, naginising mo pa po kami. Maraming salamat sa mga pagsubok po na aming nararanasan. At maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na lagi mo pong ibinibigay sa amin. Salamat po sa family na meron kami. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat po, O Diyos, sa mga karunungan at kaalaman na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, na lagi pong may solusyon na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito. Ikaw po ang Diyos na makita. Itago mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod sa iyong likuran. Pahiram mo, Panginoon, ang banal na langis ang aking labit. Ikaw po ang Diyos na mangusap. Ang mga buhay mong salita, Panginoon, ay maging kaaliwan po sa bawat isa na makakapanood at makakapakinig, at maging, Panginoon, kalakasan, kapayapaan sa aming buhay. Ang lahat ng mamumutawi, Panginoon, sa iyong labi ay magrema po sa aming buhay at may sa buhay namin ito, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat na makakapanood at makakapakinig. Maramdaman po nila, Panginoon, ang presence mo, ang kaligtasan at ang kapayapaang nagmumula sa iyo, O Diyos. At pagpalain mo po ang lahat ng may inaalala, Panginoon. Bigyan, O Diyos, ng katugunan sa lahat po ng aming daladala sa aming buhay. Bigyan, Panginoon, ng clarity and enlightenment sa mga pagkakataon na ito. At dalangin ko po, Panginoon, ang katagumpayan po ng kapahayagan mong ito, ang 100% ng katagumpayan, O Diyos, ngayon at sa mga susunod pang sandali, Panginoon. At bigyan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod ng triple portion of anointing, at ikaw po ang Diyos na makita sa kapahayagan mo na ito. Maramdaman namin, Panginoon, ang presence mo. At take over, Holy Spirit, and speak up, Jesus, sa mga pagkakataon nito. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong topic ay tungkol po sa higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos. At ang gospel po natin ay kukunin natin sa 1 Kings 17:7-24. Ang sabi po dito, sa 1 Hari 17:7-24. At nangyari pagkaraan ng sanggayon na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon, at tumahan ka roon. Narito aking inutusan ng isang bagong babae roon na pakanin ka. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baang babae nandun na namumulot ng mga patpat, at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina nagsagusi, at kaunting langi sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat, upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka, at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias.
at kumain ang babae at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na ang anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit. At ang kanyang sakit ay malubha na walang hiningang naiwan sa kanya. At sinabi ni Elias, ano ang ipakikialam ko sa iyo? O ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak. At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak, at kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid na kanyang tinatahanan at inihiga sa kanyang sariling higaan. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang baon na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na makaitlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya. At siya'y muling nabuhay at kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at ibinigay siya sa kanyang ina. At sinabi ni Elias, tingnan mo ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, ngayon talastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Amen po. Ito pong topic natin ay tungkol po sa higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos. At ito pong gospel natin ay tungkol po sa babaeng nawawalan po ng pag-asa na wala na pong natitira sa kanila ng kanyang anak at meron pa pong karamdaman ang kanyang anak. Subalit tapat po ang Diyos na nangako sa atin na anuman daw po ang kakulangan natin sa ating buhay ay kaya po niyang punuan sa oras po na hindi po nagpapahuli ang Panginoon sa last 2 minutes ng ating buhay. Palagi pong nandun ang pagsalo ng ating pong Diyos Ama. So, sa ating pong topic na higit pa daw pa sa sapat ang biyaya ng Panginoon, tunay po ito na nangyayari sa kapanahunan. Hindi lang po noong mga panahon, kundi maging sa ngayon na kung tayo po ay magkakaroon ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, ang Diyos po ang magpupuno. Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Marami pong manunukso sa atin. Maraming susubok sa pananampalataya natin. Subalit ang Diyos na mabuti na nagbibigay ng biyaya at pagpapala, ang lahat po ay pinasasapat sa atin. Ito pong dito sa balo na babae na parang inutusan ng Diyos si Elias na pumunta doon at gusto po ng Panginoon na pagpalain pala itong mag-ina na ito dahil naghihintay na lang sila ng kamatayan. Naghihintay na lang sila na yun na yung huling iluluto nila. Pero humihiling pa ito sa Elias na ipagluto siya ng kakainin. Subalit, ang sabi ng babae, nalalaman ng ating Panginoon, ng Diyos na pinaglilingkuran mo, na wala na akong ihahain sa iyo. At yan, huling kakainin namin ng anak ko bago kami mamatay. Subalit, sinunod pa rin po niya ang utos na Elias na ipagluto siya para ipaghain po siya. At sa oras po na yun, na pinagluto ng babae itong si Elias na nanunuloy sa kanila, doon po pinagpala ng Panginoon kasi nanalangin po ito. Ipinanalangin ng Diyos. Ang isang taong matuwid na nalangin sa Panginoon, tinutugon po ng Panginoon. At doon po hindi na naubusan simula noon ang babae ng kanyang kakain, maging sa kanyang anak. At ang karamdaman ng kanyang anak ay tunay pong pinagaling ng Panginoon. So hindi po natin pwedeng tawaran ang kakayahan ng Panginoon sa ating buhay na parang nawawala na po tayo ng gana, nawawala na po tayo ng pag-asa. Pero meron pong mga taong ipapadala ang Diyos para sa atin. Meron pong mga tao pa rin na mabubuti na ibibigay po para sa atin kahit po anong harang ng demonyo, kahit ano po ang harang na gawin sa atin ng dyablo. Ang Diyos po ang gagawa ng paraan para ipagtagumpay po niya tayo. May gagawin po ang Panginoon parang akala po natin wala nang pag-asa sa buhay. Parang talo ka na doon sa sitwasyon na yun. Pero meron pong ginagawa ang Diyos. Kasi mabuti po ang Diyos na tumawag sa atin. Hindi po yan yung Diyos na sinungaling na katulad po na ginagawa ng tao. At yun nga po, sa kapahayagan po ng Panginoon sa ating pong gospel, doon po pinapakita ng Panginoon na higit pa daw po sa sapat ang biyaya ng Diyos. Na kahit kakaunti yan, kaya po niya yung paramihin. Kaya pong paramihin ng Diyos ang blessing na binigay niya sa atin kung magtitiwala po tayo sa Kanya. At meron po siya mga gagamiting tao para po sa atin. At minsan po sa buhay natin, inaakala natin nakatapusan na ng lahat ng bagay. Akala po natin tahimik ang Panginoon at hindi na po niya tayo naririnig sa ating mga panalangin. Na akala po natin ay wala siyang ginagawa. Na parang nagpabaya na ang Diyos sa mga pagsubok po na pinagdadaan at na parang katapusan na natin. Parang ito na yung katapusan ko, wala na akong ibang maaasahan. Parang nag-pray na ako pero ito na yata yung huling parang suko na ako, ayoko na. At yun nga po,
ang tawag nito, nagpabaya, hindi po siya nagpapabaya sa obligasyon niya sa bawat sa atin, na parang sa pagsubok po na pinagdadaan natin ay iniisip natin katapusan na natin, wala na pong maaasahan sa Panginoon, wala nang solusyon. Subalit sa kabila po ng pagsubok natin at sa pagsuko po natin sa kanyang harapan ng ating pong sarili at ibinigay natin sa kanya yung totally surrender po, fully surrender ng ating buhay, sa tahimik daw po na sitwasyon ay meron na po pala siyang inilaan sa atin. Meron po siyang ginagawa sa tahimik na sitwasyon natin. At inihanda na po niya bago pa lang po tayo mag-alala. So parang nakikita ng Diyos po yung paghihirap natin. Hindi po siya magpapabaya sa atin. Sa oras po na isinorender natin ang lahat ng bagay sa Kanya. Kumbaga, kumikilos po siya ng tahimik at gumagawa siyang makapangyarihan sa ating buhay. Ang gusto lang ng Panginoon ay magtitiwala po tayo. At yun po, meron siyang mga bagay na inilalaan sa atin. Inihanda na po niya bago pa lang daw po tayo mag-alala. Parang isang buntong hininga mo pa lang, alam na ng Diyos yung pangangailangan mo bilang tao. At sa kanya pong katahimikan, andun po ang pagkilos niya na makapangyarihan. Meron po siyang mga taong gagamitin para sa atin at hindi po siya magpapabaya at hindi po nangiiwan sa ere ang Panginoon. Ang sabi po dun sa kanta na, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di ka iiwan ng Diyos. Amen po. Hindi po nang iiwan ng Panginoon sa ere. Ang tao po, iiwanan po tayo niyan. Paglalaruan po tayo ng tao. Aasarin po tayo ng tao. Tutuksuhin po tayo ng tao. Pero ang Panginoon po, hindi po tayo iiwan. Kung wala pong solusyon sa tao, sa Diyos po meron. Kung sa tao po, imposible, sa Diyos, posible po ang lahat ng bagay. Kumbaga, kahit wala ka ng malusutan, gagawa po ng butas ang Panginoon para mailusot ka dun sa sitwasyon na yun. Gagawa siya ng paraan. Ang gagawin lang po natin, maniniwala at magtitiwala. At ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan sa tao kung paano po natin susolusyonan yung mga problema natin. Praise the Lord. At huwag daw po tayong mabahala sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Sa pamamagitan po ng taos-pusong pananalangin natin ay matatag po na pananampalataya, kumikilos po ang mga himala. Tunay po yan. Kumikilos po ang Diyos sa mga himala niya. Na parang wala ng pag-asa, wala ng buhay, parang patay na ito pero binibigyan pa ng buhay ng Panginoon. Praise the Lord. Binibigyan pa niya tayo ng iba yung kalakasan para makaganap pa po tayo sa araw-araw. Wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat po ng bagay kaya po niyang gawin. Kundi, ang gusto ng Panginoon sa atin, panghawakan po natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya na meron po siyang kayang gawin. Meron po siyang kayang gawin. Huwag po parang yung mga bagay po na hindi natin kontrolado, huwag po nating kontrolin. At yun po, doon po kumikilos ang mga himala ng Panginoon sa pananampalataya po natin, na tinatayuan mo yung pananampalataya mo. At yung hindi po natin kaya, kayang-kaya po ng ating pong Diyos na buhay. Wala pong imposible sa Kanya. Dito po sa kapahayagan natin, meron po tayong 3 na pag-aaralan. At sa number 1 po ang sabi, sa kawalan, nariyan ang kasaganaan. Ang sabi po dito sa Luke 1:37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen po. Wala daw pong salita niya na hindi may kapangyarihan. Lahat po ng sinabi ng Panginoon dito sa kanyang Biblia, sa kanyang kasulatan, ang lahat po ay powerful. Ang lahat po ay nagiging kalakasan ng bawat isa sa atin. Kaya po sa ating pong kawalan, naandun po ang kasaganaan. Paano pong nandun ang kasaganaan? Naglalaan po ang Panginoon ng biyaya at pagpapala. Yung parang wala na, akala mo wala na, pero kumikilo siya na God will make a way daw po. Talagang gagawa ang Diyos ng paraan para sa'yo. Kundi mag-show up ka sa araw-araw. Kumilos ka din kasi ang Diyos ang magpapakita sa'yo ng mga himala, tanda't kababalaghan na gagawin niya sa ating buhay. Hindi po yung parang nagmukmuk na tayo, nagkaroon na po tayo ng anxiety at depression. Parang bigyan natin ng pagkakataon yung sarili nating manalangin. Subalit, bigyan din po natin yung sarili natin na magtiwala at kumilos po tayo na may ginagawa ang Panginoon sa araw-araw. Ang araw-araw po natin ay biyaya ng Diyos. Kailangan lang po natin makapag-show up sa araw-araw. Kailangan po nating
harapin ang mga pagsubok na nararanasan natin at wag po natin yan susukuan. Wag po natin parang baliwan, okay na yan. Hindi po. Meron pong ginagawa ang Diyos ng pali. Parang pagong ka lang dyan na akala mo hindi ka umuusad. Pero paunti-unti may ginagawa ang Panginoon sa iyong buhay. Praise the Lord. At ano daw po yung nariyan ng kasaganaan sa oras po ng ating kawalan? Hindi daw po nagpapahuli ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yung pong sasabi na last 2 minutes po na inaakala po natin parang wala na. Pero nandun po ang pagkilos ng Panginoon. Nananalangin lang po tayo. Tas meron na siyang ginamit na tao para tulungan po tayo. Meron na siyang na yung inaalala po natin na hindi natin masambit. Yung mga iniisip pa lang po natin, sinusolusyonan na ng Panginoon. Meron na po siyang ginagawa. Ang gagawin lang po natin ay mananalangin at makikipag-usap sa Panginoon. Amen po ba? At kilalanin daw po natin na ang Diyos na ito natin pinaglilingkuran ay mas malaki po sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Kaya sinasabi po na, for with God, nothing shall be impossible. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. Lahat po ng sinabi ng Panginoon ay kaya. Tinatatakan ng Diyos, may kapangyarihan. Kaya niyang kilusan ang ating buhay. Mas malaki po ang ating Diyos ng buhay sa mga pagsubok na ating nararanasan. Iba-iba po tayo ng pagsubok sa buhay. Subalit, iisa lang po ang Diyos na siyang tumutugon sa mga kinakaharap po natin. At pare-pareho lang po yan ang pakiramdam. Kahit po ganyan, halimbawa, iba-iba po tayo ng pagsubok na pinagdadaanan. Iisa lang po ang magiging pakiramdam natin dyan. Magkakaroon po tayo ng parang mga kaisipan, magkakaroon po tayo ng anxiety, depression, magkakaroon po tayo ng kahinaan. Pero iisa lang po ang nalalapitan nating Diyos. Amen po ba? So wala pong imposible sa Panginoon. Mas malaki po. Kilalanin natin ang Diyos na mas malaki siya kaysa sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Ang kailangan mo lang, lakasan mo yung loob mo. Kailangan mong maging matapang at matatag sa mga pagsubok na ito kasi hindi ka naman habang buhay nandiyan kasi iba-iba po ang chapter ng buhay ng tao. Hindi ka habang buhay nandiyan sa sitwasyon mo na yan. At sa kawalan po natin, nariyan po ang kasaganaan sa pamamagitan po ng meron po siyang gagamiting mga tao na tanggapin po natin kahit nahihiya po tayo. Siyempre parang meron po tayong pride, ayaw po nating lumapit, ayaw po nating magsabi dun sa mga tao niya kasi ayaw po nating magmumukha tayong kawawa. Magmumukha po tayong kahiya-hiya. Pero yung mga tao po na ginagamit ng Panginoon para sa atin, ay appreciate po natin at magpasalamat po tayo sa kanila. Kahit parang akala po natin, tayo po yung may problema, tayo po yung magkaroon ng pagpapakumbaba sa harap ng mga tao na ito na ginagamit ng Diyos para tulungan din po tayo. Pero syempre, minsan may mga tao po yan, pag nakikita kang parang nagdudusat, naghihirap, lalo ka po nilang papahirapan. Lalo ka po nilang parang aapihin. Meron pong ganyan tao, parang hindi ka naman halatang namumroblema. Hindi naman sa'yo halata na ang bigat-bigat ng problema. Hindi halata kasi may Diyos tayo. Hindi halata kasi paulit-ulit po tayong itinatayo ng Diyos. Hindi nahahalata sa atin na may pagsubok tayo kasi merong Diyos na nag-aaliw sa atin. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin, sa ating pong pagtangi sa harapan ng Panginoon, nililinis pa tayo ng Panginoon, pinupurify niya ang ating puso. So doon po sa mga pagsubok na nararanasan natin, ang Diyos po ang nakikipag-usap. At yan po ay banal na takot na parang koneksyon sa Panginoon na binibigyan tayo ng pagkakataon na makalapit po tayo sa Kanya. So yun po, meron siya mga gagamiting tao, i-appreciate lang po natin itong mga taong ito na ginagamit niya kahit po parang meron silang intention na hindi maganda sa iyo, na parang gusto ka lang nilang parang magmukha kang kawawa sa paningin nila, gusto ka lang nilang parang pahinain lalo, pero i-appreciate po natin yun. Kasi ang lahat po ng bagay ay parang kahit blessing in disguise po yan ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Biyaya po palagi ng Panginoon ang lahat ng tao kasi hindi po tayo nabubuhay dito sa mundo na mag-isa lang. Nabubuhay po tayo sa kapwa din po natin, sa pakikipagkapwa natin. At nabubuhay po tayo sa ating pong Panginoon. At yun po, ano pa po, sa kawalan daw po natin nariyan ang kasaganaan. Tingnan po natin sa Isaiah 41:10. Ang sabi po dito, sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen po ba? Nandun po ang pag-alalay ng ating Panginoon. Hindi po niya binibitawan ang kanyang mga anak na lumalapit sa kanya. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Hindi po niya tayo sinusukuan. Ang tao sumusuko po yan. Ang tao sukong-suko, ayoko na Lord, pagod na ako. Hindi ko na po kaya. Pero ang Diyos, binibigyan po tayo ng kalakasan. Iba yung kalakasan, hindi po natin malaman kung saan nanggagaling. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng pag-asa at ng liwanag na kahit ayaw na po natin, kahit suko na po tayo,
naandun po ang pagkupkup ng Panginoon, naandun po ang pagsalo niya sa bawat isa sa atin, na magkaroon po tayo ng lakas sa atin po mga pinagdadaanan. Kasi sabi ng Panginoon po, aking palalakasin ka, huwag kang manlulupaypay at huwag ka daw matakot. Huwag daw po tayong matakot sa mga pagsubok. At nagbibigay po ang Diyos ng kalakasan sa bawat isa kasi nakaalalay po ang Diyos sa bawat isa sa atin. At yun po, sa kawalan po natin na andyan po ang kasaganaan natin dahil pinapayapa po ng Panginoon ang ating puso't isip sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan natin na parang mga kabigatan. Payapa po tayong namumuhay sa araw-araw kasi hindi tayo mag-aalala dahil sagot po tayo ng Panginoon. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng peace of mind. Nagbibigay po siya na pumayapa ka sa kabila ng kabigatan mo. Parang nandito ako, kasama mo ako, hindi kita iiwanan. Parang huwag kang masyadong mag-isip, kailangan mong manalangin kasi gumagawa po ang Panginoon ng lahat ng solusyon sa mga pinagdadaanan po natin. Na yun nga po, yung parang tahimik na kanyang pagkilos pero nakasolusyon na po siya, nakasalo na po siya sa atin, nakaredy na po siya sa atin. Ang gagawin lang po natin is huwag po tayong sumuko, huwag po tayong manlupaypay sa mga pinagdadaanan po natin. At yun po na aaliwin daw po tayo ng Panginoon ng kanyang mga buhay na salita. Ito po yung sa kawalan ng pag-asa po natin, sa kawalan po natin sa buhay, yung kahirapan po natin na pinagdadaanan, yung mga pinagdadaanan po natin na parang ang bigat-bigat na hindi po natin kaya, na andyan po ang kasaganaang kaloob po ng Panginoon. At sa mga pinagdadaanan po natin mahirap, na ando naman po na inaaliw tayo ng ating Diyos na buhay, ng kanya pong mga buhay na salita. Ito po yung pagbabasa ng Biblia, ito pong mga andito na ipinapahayag ng Panginoon. Yan po ang nag-aaliw sa bawat isa sa atin kasi nagkakaroon po tayo ng kalakasan na parang makaganap pa po tayo sa susunod na araw, sa araw na ito maipagtagumpay pa po natin sa tulong po ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa tulong po ng ating Panginoong Hesukristo. At sa 2 Corinto 1:4 po, ang sabi dito, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw sa atin, din sa atin ng ating Diyos na pinapayapa po niya tayo. Paano po ba yung inaaliw? Parang sa kabigatan po na pinagdadaanan natin sa mga pagsubok, inaaliw, pinapayapa at ano bang tawag dito? Parang inaamo po tayo ng Panginoon na parang umiiyak tayo na parang sinasabi niya, tahan na. Tumigil ka dyan, parang wag kang umiyak at nandito ako, nakasalo ako sa likuran mo. So yun po, na inaaliw tayo sa iba't ibang paraan. Halimbawa, aaliwin ka niya sa meron siyang ipapadalang tao para pumayapa ka, bumanay yung pakiramdam mo, na maging okay ulit yung pakiramdam, maging balance po ulit. So yun po yung pag-aaliw ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin. At sa mga pagsubok po na pinagdadaanan natin, sa kawalan po natin sa buhay, nandyan po ang kasaganaan ng Diyos. Naandun po yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Yan po ang sabi dito. At sa number 2 po, maging bukas daw po tayo sa pagtanggap. Para daw po maranasan natin yung higit pa sa sapat na biyaya at pagpapala ng Panginoon. Maging bukas po tayo sa pagtanggap. Parang konting panahon lang ng pagtitiis, kapatid. Parang konting panahon lang na matyagaan mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos o kaya yung nangyayari sa'yo ngayon. Mararanasan natin yung blessing ng Panginoon. At maging bukas po tayo doon sa pagtanggap na pinapagawa ng Panginoon. Sa paano po magiging bukas? Buksan mo yung puso mo. Na parang hayaan mo na yung mga nagaganap sa buhay mo is parang hayaan mo lang siyang mag-flow. Parang upuan mo kahit masakit. Harapin mo kahit nakakatakot. Harapin mo, mag-show up ka pa rin. Huwag kang sumuko na parang kahit ganito yung nararanasan mo. Huwag mong sukuan yung sarili mo kasi hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. So maging bukas po tayo. Paano maging bukas po? Ang sabi po dito sa Revelation 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok kung sino man ang duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen po ba? Kumakatok po ang Panginoon sa ating puso. Maging bukas daw po tayo sa kanyang pagtanggap. Ang Panginoong Hesukristo, kinakatok po tayo. Dumadating po tayo minsan sa turning point ng buhay natin, ayaw na natin. Pagod na tayo, sukon-suko na po tayo, pagod na talaga ako, Lord, gusto ko na magpakamatay, ibibigti ko na, Lord, itong dobi dito sa leeg ko, iinumin ko na lang tong lason, para mamaya, patay na ako, kung binuhay ka pa ng Panginoon, parang gulay ka na lang dyan, sinasabi nga po doon sa Facebook na nakita ko, parang na-aksidente, may na lang doon sa leeg na, kung mabuhay man daw, ay Cerelac na lang daw po ang kakainin, at sa ilong pa daw po dadaan. Praise the Lord. Siyempre, hindi natin gusto yun na parang pabigat ka pa, nagpakamatay ka na, pero pabigat ka lugod doon, sa mga naiwan mo sa buhay, sa mga mag-aalaga pa sa'yo, na bakit po natin kailangang ibalik ang buhay natin sa Panginoon, hindi pa naman niya kinukuha dahil sa mga pagsubok. Isa lang pong ibig niyang sabihin, mahina ang pananampalataya mo.
mahina ang pananampalataya mo, hindi mo kayang tayuan ang Panginoon, hindi mo siya kayang kilalanin kasi nanghihina ka. Wala kang faith sa Lord. So, ibig sabihin po nito, sa oras po na kumakatok ang Panginoon sa ating buhay, sa mabigat na pagsubok na andyan po ang pagkatok ng Diyos. Kasi yan po ang turning point ng panawagan sa atin ng Panginoon na parang isuko mo sa akin lahat yung kabigatan mo. Ibigay mo sa akin at ako ang magpapasan. Amen po ba? Papasukin daw po natin siya. At kung sino man daw po ang duminig sa kanyang tinig at magbukas po ng pinto, yung pong pinto ano yun? Yung puso natin sa pagtanggap sa ating pong Panginoon Jesucristo. At papasok daw po siya sa ating buhay. At hahapong kasalo niya. Paano po itong hahapong kasalo niya? Literal po ba na naandyan si Jesus Christ sa atin na hahapon nakaupo tayo, nandyan po siya? Hindi po. Ang pagpasok po ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay, pagtanggap po sa kaligtasan at pagbabago po ng ating buhay, may bagong buhay po tayo. At bibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan po ng ating pong Amang nasa langit. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, paano po ito? Sa oras na binuksan po natin ang ating puso, sa pagtanggap sa ating pong Panginoong Jesus, nagkakaroon po tayo ng kaligtasan at kapayapaan. Aayusin niya po ang lahat. Siyempre, marunong na po tayong manalangin. Nakikita po sa atin, kahit pa inuusig-usig. Sa oras po natagpuan ng Panginoong Jesucristo at pinapasok mo siya sa buhay mo, meron ka pong pang-uusig na mararamdaman po sa paligid mo. Kasi, ay, bigla itong naging madasalin na. Dati naman itong, parang hindi naman itong marunong magdasal. Ngayon, marunong na magdasal. Kainuman ko lang ito kahapon. Ngayon, marunong na magdasal. Dati, ang mga sama-sama kami dito sa isang session ng mga nagsisigarilyo, sama-sama kami dito sa bisyo, sama-sama kami dito sa mga kachismisan. Ngayon, ayaw na sa amin makisama kasi po bakit? Yung espiritu natin, nauuhaw na po sa salita ng Diyos. Ayaw na natin ng mga ganong lumang karanasan kasi gusto na po natin ng kaayusan at gusto na po natin ng kabutihan sa ating buhay. Amen po ba? So, yun pong pagkatok sa atin ng Panginoong Hesus sa ating pong puso, papasukin daw po natin siya sa ating pong buhay. Papasukin, dinggin po natin ang kanyang tinig kasi meron po siyang gustong gawin sa atin at mapalad po ang mga taong tumatanggap sa Panginoon kasi hindi daw po talaga nauuhaw. Totoo ba talaga hindi ka mauuhaw, magugutom? May mga pagsubok po tayong dadaanan sa buhay. Subalit meron po tayong Diyos na perpekto na malalapitan, may matatakbuhan po tayo at naniniwala tayo meron pong gagabay at aalalay po sa atin. Yun nga po, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi niya po tayo bibitawan sa ere. Pero dadaan po tayo sa pagsubok. Hindi po exempted ang mga taong naglilingkod sa Panginoon sa pagsubok. Ang lahat po ng tao, may raming pagsubok, pero iba po ang meron kang Diyos sa buhay mo. Kasi meron kang kakampi, merong tutulong sa'yo. So yun po, maging bukas daw po tayo sa pagtanggap para maranasan po natin yung higit sa sapat na biyaya at pagpapala ng ating pong Amang nasa langit. Ano po yung mga dapat natin gawin para ma-receive po natin ito? Na maging bukas po tayo sa pagtanggap. Paano daw po yan? Tigilan po natin yung kakareklamo natin sa buhay. Tigilan po natin yan. Parang alisin po natin yung mga reklamador kasi itong taong ito, kasi ganito, kasi ganyan. Parang sisi po tayo ng sisi. Sinisisi natin sila. Sinisisi natin sila sa nangyari sa atin. Pero kung titingnan po natin yung biyaya ng Panginoon na kaya yun nangyari, kalooban ng Diyos yan. Hindi lang po yun yung basta, kinakarma kasi ang kaya ganyan. Hindi po. Kalooban ng Panginoon niya na mapunta po tayo sa buhay na nais niya para sa atin kung papapasukin po natin siya sa ating pong puso. Yung pong mga nagaganap sa ating kalooban niya, pagsubok niya po yan. Revelation po ng Panginoon sa atin na magkaroon po tayo ng pagtanggap sa Kanya. At yun nga po, na tigilan daw po natin ang kakareklamo natin. Tigilan natin yung mga hinaing natin sa buhay, yung mga pansisisi natin sa ating kapwa, na meron lang po tayong masisi para mailigtas po natin yung sarili natin. Kasi hindi natin kayang tanggipin yung masakit. Yung parang inuusig ka ng sarili mo, kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng puso mo, tapos bigla kang parang, ba't ganito yung mga nararanasan? Kasi masakit. Hindi po natin hindi natin yung kayang mag-isa. So, ang ginagawa natin, magrereklamo tayo, maghahanap tayo ng validation ng ibang tao, para po masisi natin ng ibang tao, para makita natin yung sarili, ay, hindi yan totoo para sa akin. Parang niloloko natin yung sarili natin. Dapat tanggapin po natin yung mga nagaganap sa atin. Huwag nating kontrolin, huwag nating harangan. Hayaan lang po natin siyang mag-flow. Kung masakit, kung nagagalit ka, kung nalulungkot ka, parang minsan, itahimik mo muna yung bibig mo. Kung ganun ang nangyayari sa'yo, mag-pray po tayo. Parang tanggapin natin yung mga nararanasan natin kasi ibigay daw po natin sa Panginoon kasi mabigat. Yung mga kabigatan po natin, ibigay po natin sa Panginoon. Imbis po na magreklamo pa tayo, huwag na lang po tayo magreklamo sa buhay. Tanggapin natin sa sarili natin na nagkamali rin po tayo. Kaya natin yan nararanasan. Amen po ba? Sa pagiging bukas po natin yan, aalisin po natin yung pagiging reklamador natin. Katinang ilong ko. At ano pa po, na magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Meron pong pagsisisi. Sino sisisihin mo?
Yung kapitbahay nyo sa nangyayari sa'yo. Hindi po. Magsisi po tayo sa ating po mga nagawang pagkakasala. Na baka meron din po tayong pagkakamali kung bakit po natin nararanasan yan. Amen po ba? Meron po tayong mga hindi magandang nagawa or meron pong mga pattern or cycle ng buhay na parang paulit-ulit po natin ginagawa. Sisisihin po natin. Bakit ganyan, Lord, ang nangyayari sa akin? Bakit ganito na mabuti naman po akong tao? Isa yan sa nagre-reklamo ka sa buhay. Di ba sinabi ng Diyos na maging bukas tayo sa pagtanggap? Nagre-reklamo ka, tanong ka ng tanong kung bakit. Ang gawin na lang po natin ay manalangin sa Panginoon. Pero napakahirap po talaga ng pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Subalit wala pong mahirap sa Diyos. Ang lahat po ng bagay ay posible. Amen po ba? Kaya nga po may pag-aaral na ganito. Hindi para po maging kabigatan sa tao. Hindi naman sinasabi ng Panginoon po sa atin na mabigatan tayo sa mga dinadala po natin, kundi lumapit tayo sa Kanya at papasanin po natin ang Kanya. Sumunod daw po tayo sa Kanya at pasanin po natin ang Kanyang pamatok. Pamatok na parang tungkod po ba ilalagay natin sa likod? Hindi po. Ang pagtanggap sa Kanya ay meron pong kagaanan kasi naipagtagumpay na po ng Panginoong Hesukristo ang lahat po ng kasalanan ng tao. Kumbaga, meron na pong kaligtasan. Isa lang po siya na tinubos na tayong lahat sa ating mga kasalanan at sa pagpapakahirap po niya. Kaya meron po tayong pagkakataon na makalapit po sa ating pong Panginoong Hesukristo kung tatanggapin natin siya sa ating buhay. Amen po ba? So yun po, magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. May pagsisisi, may pagpapakumbaba sa mga nararanasan po natin. At isuko daw po natin ang ating sarili sa Kanya na hindi po natin kaya, hindi po natin kontrolado ang lahat ng bagay. Tingnan po natin sa Mateo 16:24. Ang sabi po dito sa Mateo 16:24, nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen po. Sabi ng Panginoon, sino man daw pong tao ang gusto pong sumunod sa Panginoon at kakalimutan mo yung sarili mo, kapatid. Paano mo makakalimutan? Kakalimutan mo yung mga bagay na parang i-chase mo dito sa buhay, yung mga bagay na nakasanayan mo sa mga pita ng laman. Kakalimutan mo yan sa sarili mo at may pagsunod ka sa Panginoon at pagtanggap ka sa Kanya na tanggapin mo siya. Ano ba yung sasabi niyang Kanyang krus? Yan po yung mga pinagdadaanan natin sa ating buhay na nakikibahagi tayo sa paghihirap po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya po ba natin na sumunod sa Kanya? Na siya po yung magiging daan at buhay natin na parang ay banal naman ito, sobrang madasalin na, sobrang bait na, nakalimutan na dito. Minsan sinasabi, meron po ako nabasa na hindi daw po naiintindihan ang tungkol daw po sa addiction. Kung hindi daw po kayang maunawaan, ay samahan na lang daw po silang maging malaya. Praise the Lord. Hindi mo yan kaya, kapatid, mag-isa. Kailangan mo ng Diyos sa pinagdadaanan mo. At wag mong ginaganyan ang Panginoon sa harapan ng maraming tao na para lang sa views mo. Wag mong ginaganyan ang Diyos na parang tinatawanan mo. Kasi baka hindi mo alam yan sinasabi mo, kapatid. Baka naghahanap ka lang ng validation ng maraming tao para masamahan ka dyan sa kalukuhan mo. Tapos, niloloko mo ang Panginoon, tinatawanan mo. Kung talaga, kapatid, na parang pinagbago ka or ng Panginoon para makapasok ka sa kaharian niya, magsama ka rin ng Bible verses or kaya sa ginagawa mo, magbasa ka rin ng Biblia, kapatid. Kaysa yung parang binabastos mo kasi ang Diyos sa harapan ng mga tao. Akala mo katatawanan, niloloko mo ang Panginoon. Wag mo, nakakatakot yung, kapatid, ginagawa mo. Hindi maganda. Praise the Lord. At yan po, kung sino man daw po ang ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, sabi po yan ng ating pong Panginoong Jesucristo, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen po ba? Minsan yung mga pinagdadaanan po natin ng mga pagsubok. Pagsubok lang po yan. Pero ang Diyos po nakasama natin, ang Diyos po ang magtatawid sa atin at magbibigay ng solusyon. Meron po mga taong gagamitin sa'yo para sa distraction ng buhay mo, para pahinain ng pananampalataya mo. Pero hindi po nagbabago ang plano ng Diyos sa buhay ng tao. At malay mo yung inuusig-usig mong tao na parang nagdudusa at naghihirap ngayon, ay meron pong ibinigay ang Panginoon para itaas yung taong yan. Kaya wag po tayong masyadong mang-ano sa sarili natin na, meron akong ganito ngayon, meron akong taas, ikaw kawawa. Wag po tayo mang-api ng ating pong kapwa. Kasi baka hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan. At wag mong ipagmamalaki, kapatid, kung ano yung mga bagay na meron ka. Huwag mong ipagmamalaki kasi hindi mo alam kung bakit siya pinagdurusan ng Panginoon. O baka parang nililinis ng Diyos para maging karapat-dapat siya sa pagharap sa kapanahunan. Praise the Lord. At yan po ang sabi na huwag mong tawanan yung kapatid mo o yung kapwa mo na dumadaan sa paghihirap ngayon. Na pwede kang maging biyaya at pagpapala sa kanya.
Subalit, mag-ingat ka kapatid sa panlalait mo. Mag-ingat ka sa ginagawa mo. Mag-ingat ka sa mga, kasi hindi mo alam kung sino ang nagpoprotekta sa taong yan. Amen po ba? At ang sabi po dito, na isuko daw po natin ang ating sarili. Isuko natin ang ating sarili sa harapan po ng Panginoon na hindi po natin kontrolado ang lahat ng bagay. Hindi natin kontrolado. Parang, huwag mong kontrolin kapatid yung mga nararanasan mo. Ngayon na parang, sukong-suko ka na tapos bigla ka pang nakaisip na ganito ang gagawin mo. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa'yo kasi may ginagawa siya. Parang, ang tawag nito, ano po bang tawag? Merong word na, ano ba tawag? Nawawala sa sarili, nawawala sa dila. Nasa dulo ng dila ko eh. Go with the flow daw po. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang siya na Yun po. Ang sabi po dito, naharapin daw po natin ang buong tapang ang mga pagsubok at wag daw po natin itong sukuan. Huwag kang sumuko kapatid sa mga mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan mo kasi pansamantala lang yan. Hindi ka naman din hahayaan ng Panginoon na naglilingkod ka sa Diyos o kinikilala mo ang Panginoon, nananalangin ka. Papabayaan ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo? Sinasabi nga po na tingnan natin na mas malaki ang Diyos kesa po sa pagsubok natin. Meron po siyang gagawin. Kung wala nang solusyon, may gagawing solusyon ang Panginoon. Amen po ba? Hindi po sinungaling ang Diyos. Hindi nagloloko ang Panginoon. Huwag po tayong masyadong manangan dun sa mga meron lang tayo na akala natin, eto na ang kapangyarihan ko, eto na ang gaganap sa aking buhay, eto na ang magpapaansan. Kasi, huwag po. Hindi po maganda yung mga naiisip natin ganyan. Kilalanin pa rin po natin na meron po tayong superior. Praise the Lord. Ang kati ng ilong ko. Meron po tayong superior na mas mataas, mas makapangyarihan po sa atin na kaya pong gumanap sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, hindi po kasi tinitingnan ng Panginoon ang titulo mo, ang designation mo dito, ang kapangyarihan mo, kahit gaano ka pa kayaman, ano pa ang katungkulan mo, ano ang trabaho mo, anong posisyon mo. Ang tinitingnan ng Diyos dito, yung puso natin na handa po magpasakop sa Kanya. At hindi rin po tinitingnan ng Panginoon, kahit gaano po tayo makasalanan. Hindi po bumaba ang Diyos dito para sa mga taong mga matutuwid o mga mabubuti, malilinis. Nandito po ang Diyos para sa atin po na makasalanan, para po magkaroon po tayo ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Malinis po at madala po tayo sa Kanyang kaharian at magkaroon po ang bawat isa ng buhay na walang hanggan, na hindi po tayo madala po ng kasalanan. Nandito po ang Panginoon palagi para sa atin. Kikilalanin lang po natin siya at magiging bukas po tayo sa pagtanggap sa Kanya. Amen po ba? At yun nga po, na wag daw po nating sukuan ang mga pagsubok natin kasi kasama po natin ang Diyos. Sabi po sa Mateo 19:26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen po ba? Wala pong imposible sa Panginoon. Lahat po ay posible. Wala nang solusyon, posible po sa Panginoon. May solusyon. Iniisip mo na parang wala ka ng kakampi, wala ka ng meron po. Ang lahat ng bagay ay kaya pong pangyarihin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang katinang ilong ko. Sorry po. At yun po, na kaya po niyang gawin. Yung mga inaalala natin na hindi po natin kaya. Kaya ng Diyos. Pag di kaya ng tao, kaya po ng Diyos. Amen po ba? Minsan parang i-corner ka ng Diyos sa pinagdadaanan mo na bakit ganito kaya ang pinagdadaanan ko. Kasi po, kino-corner ka niya kasi malikot ka, kapatid. Hinahayaan ka niya parang manatili ka muna dyan, makinig ka sa akin kasi may ginagawa ako sa'yo. Kasi parang lagi po natin kinakaya, parang kaya natin, strong na strong tayo. Minsan pinababagsak po tayo ng Panginoon para makapasok siya kasi hindi po tayo nakikinig sa Kanya. Kasi meron po siyang gusto para sa atin na taliwas doon sa kalooban niya na ginagawa naman po natin. So ang ginagawa niya, kino-corner niya tayo dun sa pagsubok para sumurrender ka ng tunay at makita mo yung kabutihan niya. Amen po ba? So, pag kinontrol po natin yun, nagkaroon tayo ng pagkontrol sa ginagawa niya sa atin, hindi natin makikita yung biyaya ng Diyos. Mahirap po yan sa totoo lang. Kasi may pride po tayo. Mahirap po na sumunod tayo sa ganun kasi ang tao may free will po yan. Kukontrolin talaga natin yung parang, ano ba ang dapat mong gawin dyan? Magpapakumbaba ka ba sa akin? O parang susundin mo yung sarili mo na kayang-kaya mo ang lahat. Hindi po. Parang tanggapin po natin. Maging bukas po tayo sa Panginoon. Kasi meron po siyang ginagawa. So yung solusyon po na inaalala natin, ginanapan na po ng Panginoon, ang gagawin lang po natin, maghihintay po tayo sa Kanya pong pagdating, sa Kanya pong pagkup-kup, sa Kanya pong pagsalo sa mga inaalala po natin. Amen po ba? So yun po. Sa number 3 naman po, yung paraan daw po ng pagpapahalaga sa biyaya ng Panginoon. Paano po ba natin mapapahalagahan ang biyaya ng Panginoon? Katid po talaga ng ilong ko. Halimbawa po, pinagpala po tayo ng Diyos at higit pa po sa sapat ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Higit pa daw po sa sapat ang biyaya at pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Paano mo po ito hahawakan?
Paano mo po ito mapapahalagahan? Ano po yung mga paraan natin para mapahalagahan natin ito? Bakit tayo kaya dumadaan sa mga sobra-sobrang pagsubok? Kasi po, nire-ready po tayo ng Diyos sa mga blessing po, sa mga biyaya at pagpapala na ibibigay po niya sa atin na parang, bakit ganito yung problema ko? Bakit ganito? Bakit parang ako na lang palagi may mabigat? Ang swerte mo kapatid, kapag binubugbog ka ng problema, magpasalamat ka kasi andyan ang Diyos kasama mo. Mas malaki kaysa sa inaalala mo. Amen po ba? So yun po, hindi lang naman daw po sa mga kayamanan o karangyaan sa buhay ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Maging po sa kalusugan, biyaya po yan ng Panginoon. Kayamanan po yan sa ating kalusugan. Kati po. At yung mga paraan po natin ng pagpapahalaga sa biyaya at pagpapala niya, sa oras po na pinagpala tayo ng Panginoon, binuhos niya sa iyo ang rumaragasang pagpapala, paano mo yan kapatid papahalagahan. Amen po. Ang dapat po natin gawin ay syempre, magpasalamat po tayo sa kaloob ng Panginoon. I-appreciate daw po natin ang lahat ng binibigay niya. Maging po yung mga tao sa paligid natin, yung mga material na bagay na kaloob ng Panginoon sa atin. Maliit man o malaki, pagpasalamat po natin yan. Yun pong trabaho na meron tayo ngayon, yung pamilya po na meron tayo, yung kinakain po natin, yung pera natin, yung mga pagsubok, lagi po natin ipagpasalamat. Lahat ng bagay ipinagpapasalamat sa Diyos. Kasi yan po ang paraan ng pagpapahalaga natin sa biyaya ng Panginoon. Tingnan po natin sa Colossus 3:15. Ang sabi po dito, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen po ba? Magpasalamat po tayo sa lahat ng nararanasan natin. At sa lahat po ng blessing, ipagpasalamat lagi natin sa Panginoon yan. Huwag na po nating pagreklamuhan kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Huwag na po tayong palaging parang nagagalit doon sa mga pinagdadaan natin. Lagi po tayong magpasalamat. Thank you Lord sa mga pinagdadaanan kong pagsubok. Maraming salamat po kung ganito. Kung halimbawa, minamaliit ka ng kapwa mo, inaapi ka ng kapwa mo, magpasalamat ka pa rin po. Hindi natin kailangan magalit sa ganun. Kailangan natin magpasalamat. Manalangin tayo na meron po siyang gagawin sa ating buhay. Mahirap po yan kasi minsan kapag tinutokso ka ng kapwa mo na parang inuubos ka na ng distraction, ang nararamdaman po natin ay puro galit. Magagalit tayo dyan. Parang pagsasasampalin ko tong mga to, nagagalit ako, hihigantihan ko tong mga to. Pero hindi po. Huwag na po natin pagreklamuhan yung mga nararanasan natin ganon. At yung mga tao po na nasa paligid natin na parang nangkukot siya, nangaapi o nangaano po sa atin, nandidistract po sa ginagawa natin. Maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos. Ibig sabihin, namumunga ka kapatid. Mabunga ka. Meron silang nakikita sa'yo na wala sa kanila. So, ibig sabihin, wala tayong dapat ipagreklamo sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kung sino man daw po, yung mga nangbabato sa iyo, kung sino man daw po itong mga taong ito, ibig sabihin sila, mas mababa sila sa iyo kasi hindi nila makayanan yung nararanasan mo. Parang meron silang nakikitang liwanag sa iyo na hindi nila makita sa sarili nila. Amen po ba? So, maging biyaya at pagpapala pa rin po tayo. Hindi po natin yung kailangang magalit or hindi po natin kailangang magreklamo. Ang dapat po natin gawin dyan, magpasalamat tayo sa Diyos at meron pong ganun tayong nararanasan. Blessing in disguise pa rin po yan. Blessing po palagi ang mga pain na nararamdaman natin na parang i-turn daw po natin siya sa wisdom, sa karunungan. Yung lahat po ng masakit, imbis po na sa galit natin siya ito-turn, doon po sa karunungan na gawin mo na lang Lord, na parang maging kalakasan mo yun. Maging biyaya at pagpapala. Yung parang pang-aapi sa'yo ng kapwa mo, yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, maging parang maging hagdanan yan, hakbangan mo para makabangon ka, makaangat ka. Pero isama mo ang Panginoon, hingiin mo sa Diyos ang pagsama niya para samahan ka niya sa pagtayo mo. Amen po ba? At yun po, i-appreciate po natin lahat ang mga nagaganap sa ating buhay. At ano pa daw po ang paraan ng pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos? Hingin po natin ang tulong ng Diyos na mawala ang mga blockages po sa buhay natin, sa puso po natin, hindi po natin kaya mag-isa. Aminin po natin sa sarili natin, hindi po natin kaya mag-isa. Hingin po natin sa Panginoon yung, Lord, alin po yung mga blockages na humaharang sa mga blessings natin. Yan po yung mga galit, yung mga hinanakit po natin, yung pagrereklamo po natin, yung mga puot, yung mga basura po sa ating buhay, yung mga inggit, mga insecurity sa ating buhay. Maging mapagpasalamat po tayo at hilingin natin sa Panginoon na alisin niyo kasi hindi po natin yung kaya. Pero pag ang Diyos po ang tumulong sa atin at sumama sa atin, ang lahat po ng inaalala natin ay kayang-kaya ng Panginoon. Praise the Lord. Sobrang kati ng aking nose. At yun po, ang sabi dito na hingi natin ang tulong ng Diyos. Hindi po natin yung kaya mag-isa. Hindi natin kaya kapatid na tayo lang. Kailangan natin palagi ang Panginoon. Sa paghingi natin sa Kanya na alisin na ang blockages sa ating buhay. Palinis po tayo sa Panginoon. Magpabasag po tayo, magpadurog tayo. Parang hayaan natin siya sa ginagawa niya sa atin kasi alam ng Diyos kung ano ang dapat gawin sa buhay natin. Amen po ba? At
At dito po, sabi daw po dito sa Hebreo 10:22, tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Amen po ba? Yung parang magkaroon po tayo ng tapat na puso sa ating pong Panginoon sa paglapit po sa Kanya na may pananampalataya na meron po siyang gagawin. Hingin po natin sa Kanya ang paglinis niya, ang pagsama niya sa atin. Magpabago po tayo sa ating Panginoon. Masakit po kaya kapag binabago po tayo ng Diyos kasi nawawala po sa atin yung pride, parang nagkakaroon po tayo ng bagong puso, bagong pagtingin po, perspective po natin sa ating buhay. Nawawala na po yung mga pinaalala, yung dati po nating hinihingi, yung dati lang po nating mga gusto na parang hirap na hirap tayong makuha. Nagkakaroon po tayo ng inis sa puso, nagkakaroon po tayo ng galit sa mga tao, parang nagiging distraction. Pero meron po pala, itong mga taong ito, parang ginagamit pa rin yan ng Panginoon para sa'yo, para mahubog din po yung pananampalataya natin. Kaya wag po tayong magagalit sa ganun. So, ipalinis po natin ang ating puso sa Panginoon. Bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na makapasok po sa ating buhay. At ipagpasalamat po natin ang lahat ng nangyayari sa buhay natin sa araw-araw. Amen po ba? At yun po, ano pa po yung mga paraan natin po ng pagpapahalaga sa biyaya ng Panginoon? Yung ingatan daw po natin at pahalagahan ng lahat ng bagay na kaloob ng Diyos. Yung marunong po tayo at maging magaling po tayo yung tagapangasiwa at tagapag-ingat yaman ng biyaya at pagpapala niya. Totoo po yan. Kapag ang lahat po ng bagay na ibinigay ng Diyos ay pinabayaan mo, na nagpabaya ka ng parang, ang tawag nito, naging kang one day millionaire, wala ka ng pagpapahalaga sa blessing ng Lord kasi akala mo parang madali na pong bumalik sa iyo yung mga biyaya at pagpapala. Hindi, kapatid, minsan may gagawin ang Panginoon sa buhay mo na talagang padadapain ka niya para ma-realize mo na ang blessing ay mahalaga. Pahalagahan natin ang biyaya at pagpapala. Pahalagahan natin ang ating asawa, pahalagahan natin ang ating mga anak, pahalagahan natin ang family, pahalagahan natin ang ating sarili, pahalagahan natin ang Panginoon, pahalagahan natin po ang pera, ang biyaya at pagpapala, pahalagahan natin ang trabaho, pahalagahan mo, kapatid, ang gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi iba-iba po tayo ng panawagan sa buhay. Iba-iba. Paano mo ba nakikita, kapatid, ang sarili mo? Kung halimbawa, tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod. Kung diyan ka tinawag, wag mo yung talikuran. Kasi hindi mo kayang talikuran or kayang takbuhan ang panawagan sa'yo ng Panginoon. So kung diyan ka tinawag, kasi may kanya-kanya po tayo. May mga taong tinawag sa kapangyarihan para sa paglilingkod sa politiko, sa negosyo, sa trabaho. Meron naman pong tinawag ang Panginoon para magpahayag ng kanyang mga buhay na salita. At kung yun ang gift na binigay sa'yo ng Panginoon at ang paglilingkod kung diyan, ibibigay, ang Diyos din po ang gagawa. Kasi alam niya po na meron tayong pangangailangan. Meron po tayong pangangailangan. May pangangailangan ang tao. Hindi po yan pwedeng paghiwalayin na. Sinasabi nga na, hindi lang daw po sa tinapay na bubuhay ang tao, maging sa salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Praise the Lord. Sobrang katip po ng aking nose. At yun po na, kahit ganito po ang ginagawa natin, naglilingkod tayo sa Panginoon, kung hindi man po natin makita sa ngayon na parang wala tayong source of income, wala po tayong makuhaan ng mga bagay na meron ng ibang tao, ang Diyos pa rin po ang maglalaan. Bakit? Inuuna mo kasi ang Diyos. Ibinibigay mo, ibinabahagi mo yung kaligtasang tinanggap mo sa Panginoon sa iyong kapwa. So pag inuna daw po natin ang Panginoon, ang Diyos naman po ang maglalaan para sa atin. Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon sa pangangailangan natin. Hindi po pwedeng paghiwalayin na nagsasalita ka dyan ng naglilingkod ka sa Panginoon, ginaganap mo yung ipinag-uutos niya sa'yo, pero papabayaan ka niya, gagawin ka niya mukhang kawawa. Hindi po, ang Diyos ang magbibigay sa iyo, kapatid. Kaya wag mong pansinin yung mga nasa paligid mo sa paglilingkod mo kung inuusig ka nila, kasi ang Diyos ang nakakakita sa iyo. Nakikita niya ang puso mo. Malay mo parang higit pa sa inaasahan mo ang ibibigay ng Panginoon. Praise the Lord. So wag po tayong sumuko sa mga pinagdadaan natin sa ating buhay. At sa paglilingkod po natin, hindi po yan wala. Hindi yan yung parang, baliwala naman itong ginagawa ko. Parang hindi ako naririnig ng Panginoon. Parang nauubos lang, Lord, ang buhay ko sa iyo, kakalingkod ko sa iyo. Pero hindi po. Hindi wala ang ginagawa natin, kapatid. Pag nag-alay tayo ng buhay sa ating Diyos, ang Diyos po ang magbabalik ng ating po mga pangangailangan. Higit pa po sa inaasahan natin. Amen po ba? Hindi magpapabaya ang Panginoon. Yan ang pinaka-source ng lahat ng bagay. Siya ang creator ng lahat. Bakit tayo matatakot kung ang Diyos po ang kakampi natin? So, ang gagawin lang po natin, maghihintay tayo sa kanyang katubusan, sa kanyang pagbigay po ng blessing sa buhay natin. So, siya rin po ang magtuturo, ang magbibigay ng karunungan at kaalaman kung paano po tayo makakasurvive everyday. And siya rin po ang magbibigay. Malay po natin,
tinawag tayo sa paglilingkod, inalis niya ang lahat sa atin. Meron po pala siyang ipinalit na mas malaki, mas maganda doon sa mga meron tayo dati. Amen po ba? So wag po tayong manghimagod sa paglilingkod po sa Panginoon. Wag po nating pakinggan yung mga distraction. Tanggapin po natin yon at upuan natin lahat ng sakit, lahat ng nararamdaman nating galit. Ipakuha po natin sa Diyos. Manalangin po tayong may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? At yun po, praise God. Ingatan po natin yung mga blessing. Huwag po natin parang balasubasin. Huwag natin parang tayo, ubus-ubus biyaya tayo. Parang ganito na tayo, wala nang natira sa atin. Hindi na natin pinapahalagan. Maging daw po tayo na marunong na tagapag-ingat yaman ng biyaya at pagpapala ng Panginoon na hindi na uubos-ubos. Ang tao daw po mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan po sa mas malalaking bagay. Bakit kapag kakatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay? Nakikita sa iyo sa puso mo na pwede kang humawak ng mas malaki pang ibibigay niya sa iyo. Amen po ba? Sorry po. Ang kati po kasi. At yun po, ang sabi ng na magkaroon po tayo ng kakontentuhan at maging masaya po tayo sa mga bigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Maging masayahin tayo, kapatid. Ingatan mo ang blessing na kaloob ng Panginoon sa iyo, maging ano man yan, family man yan, trabaho man yan, career man yan, hanap buhay man yan, paglilingkod man yan, kung ano ang ibinigay sa atin at kung saan tayo nilagay ng Diyos. Ingatan mo yan sa iyong puso. Ingatan mo yan sa iyong buhay kasi yan ang bukal ng buhay na tumatawid sa atin sa araw-araw. At magkaroon po tayo ng makontento daw po tayo at maging masaya sa mga binibigay po ng Diyos. Amen po ba? Sa 1 Corinto 3:10 ang sabi po dito. Saan na yun? Praise the Lord. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ibig sabihin po kung ano daw po yung binigay sa atin ng Panginoon, ingatan po natin na maging maayos po tayong katiwala. Marunong po tayong katiwala na mailagay po natin sa tama ang lahat ng bagay, ang lahat po ng blessing na tinatanggap natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa atin na tulad sa matalinong tagapagtayo. Ano pong ibig sabihin ng tagapagtayo? Tagapag-ingat yaman po yan. Na inilagay ko ang pinagsasaligan. Ano po yung pinagsasaligan? Sa mga binibigyan na parang meron kang karunungan at kaalaman na ibigay ng Diyos sa iyo para humawak ka ng biyaya at pagpapalang higit pa sa inaasahan mo. So ang gawin po natin, ingatan natin at pahalagahan natin ito, ang mga kaloob ng Diyos po at makontento po tayo sa ibinibigay niya sa atin. Maliit man o malaki, makontento tayo, kapatid. At maging masaya po tayo sa buhay na ito na pinagdadaanan natin. Amen po ba? At sa ating pong konklusyon, sabi po dito sa 2 Corinto 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa iyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen po. Ang sabi po sa konklusyon ay, higit po sa sapat ang biyaya na kaloob ng Diyos sa atin sa pagkilala po natin sa Amang nasa langit, sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, ang lahat po ng ating pangangailangan ay Kanya pong ilalaan. Sa pagsunod, pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating pong pagtitiwala, nangyayari ang lahat po ng himala. Huwag nating sukuan ang ating pananampalataya, anuman daw pong pagsubok ang ating kaharapin. Ipagpasalamat po nating lagi at ang pagkilos ng Diyos sa mataimtim nating panalangin, ang lahat ng imposible ay magiging posible. Amen po. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan po ng kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na napapurihan, Panginoon, sa iyong mga buhay na salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang nakapanood, nakapakinig at inabot po, Panginoon, ang tinig na iyong abang lingkod. Ikaw po ang Diyos na nakita at nangusap sa kanilang puso at isip at kaluluwa. Ano man, Panginoon, ang desire ng puso at isip at kaluluwa, Panginoon, ng lahat na nakibahagi po sa kapahayagan mong ito, abutin mo, O Diyos, ang kanilang mga panalangin. Hindi ko po sila kilala, Lord God. Ikaw po ang Diyos na magbigay, Panginoon, ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa. At ang inaabot, Panginoon, ang tinig ng iyong abang lingkod. Bigyan mo, O Diyos, ng katugunan. Ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, ay pagpalain mo po na magkaroon po ng kagalingan ang lupang katawan at magkaroon po, O Diyos, ng kagaanan, ng kapahingahan sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat na nagugulumihanan, ang lahat, Panginoon, ng nahihirapan, ang lahat, Panginoon, ng may inaalala. Bigyan mo, Panginoon, ng clarity, ng enlightenment, ng kapayapaan, ng kaaliwan. At ikaw po ang Diyos, Panginoon, na maglaan ng aming mga pangangailangan ng higit pa sa biyaya at pagpapala mong kaloob sa bawat isa sa amin. Higit po sa aming inaasahan. Pagpalain mo, Panginoon,
ang iyong mga buhay na salita na maging buhay, Panginoon, at magrema po sa lahat, sa bawat isa sa amin, na maisabuhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang family ng bawat isa, Panginoon, ang tahanan po na aking tinutulayan. I-bless mo rin po at ang mga taong naririto, i-bless mo po, Panginoon. Maging po, Panginoon, ang aking mga anak, ang aking buong sambahayan. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at ang lahat po ng aking nakakadaupang palad. Ikaw po, O Diyos, ang makita at ang presence mo, Panginoon, ang laging maranasan. Ang kaligtasan, ang kapayapaan ay maranasan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na dumakila sa buhay ng iyong abang lingkod. Dumagana, Panginoon, ang iyong mabuting balita, mabuting salita mo, maranasan po ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin ko po, O Diyos, na answered prayer na po kami. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan, alang-alang po sa kalinis-linisang puso ni Maria. Basbasan mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito at ang panalangin pong ito, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. God bless you po.